Naranasan mo na ba yung moment na ang saya-saya mo, tapos biglang may isang comment na sumira agad sa good vibes mo? Social climber, pangit, di bagay. O yung tipong nagbibigay daw ng constructive criticism, pero sa totoo lang, mas ramdam mo yung tusok kaysa yung tulong. Hay nako, welcome to the club. Lahat tayo, kahit gaano pa tayo ka-positive, hindi talaga makakaiwas sa mga nega, mapanuri, at minsan, sobrang prangka na tao sa paligid natin. Lalo na sa internet, kung saan libre lang lahat maglabas ng opinyon. Pero ang tanong, paano ba natin haharapin ang criticism at negative comments nang hindi tayo nauubos, nang hindi tayo naging bitter, at nang hindi rin tayo nagmumukhang bato na walang pakiramdam? Paano tayo magiging matatag pero hindi manhid, open-minded pero hindi napapaapak? Tara, pag-usapan natin yan. Narito ang ilang tips na tested and proven at siguradong makakatulong sa iyo. Tip number 1. Breathe in, breathe out. Huwag agad mag-react. Kapag may negative comment, natural sa katawan natin ang fight mode. Gusto mong sumagot, magpaliwanag, o minsan magpalabas ng iyong mahabang essay para lang ipagtanggol ang iyong sarili. Pero tandaan, hindi lahat ng laban kailangan mong pasukin. Huminto ka muna. Literally, pause. Huminga ng malalim. Inhale, exhale. Para bumalik sa tamang rhythm ang utak mo. Kasi kapag emosyon ang nauuna, kadalasan, pagsisisi ang kasunod. Pagkatapos mong kumalma, tanungin mo ang sarili mo. May halaga pa ba to after 24 hours? O baka 10 minutes lang, wala na. Kung hindi naman ito makakaapekto sa buhay mo long term, hindi rin dapat ito makaubos sa energy mo ngayon. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat comment. Hindi mo kailangang patulan ang bawat taong may opinyon. Minsan, ang pinaka-mature na response ay yung hindi ka nagre-react agad. Remember, your peace is precious. Piliin mo kung saan mo ilalagay ang energy mo. Tip number 2. I-filter mo ang mga comments. Parang selfie. Hindi lahat ng criticism ay kailangan mong tanggapin ng diretso sa puso. Parang pag i-edit ng selfie. May mga angle na gusto mong i-keep at may mga shadow na kailangan mong bawasan o tanggalin. Ganon din sa feedback. Kapag may comment na dumating, huwag mo agad lunukin ng buo. I-assess mo muna. Makakatulong ba ito sa growth ko? May point ba siya kahit medyo masakit pakinggan? Kung oo, i-keep mo. Parang pag-adjust ng brightness para mas luminaw ang picture mo. Pero kung yung comment ay puro nega, walang laman, o halatang pang down lamang, i-swipe left mo na. Hindi mo kailangang i-save ang bawat opinyon ng ibang tao sa gallery mo at sa utak mo. Ang goal mo ay hindi maging perfect, kundi maging better, hindi bitter. Kaya, piliin mo lang ang feedback na may ambag sa improvement mo at hayaan mo nang mag-fade sa background ang lahat ng hindi nakakatulong. Tip number 3. Hanapin ang totoo sa kritik. Hindi lahat ng comment ay para saktan ka. Minsan, may mga feedback na may kurot nga, pero may katotohanan din. Parang kapag may nagsabi sa iyong, kailangan mo na magbawas ng timbang, nakakahiya man, but don't take the person's comment too personally. There's a chance he meant well and was just trying to help. Kapag may comment na medyo masakit, huwag mo agad isara ang pinto. I-zoom in mo muna. Tanungin mo ang sarili mo. May point ba siya? May pwede ba akong i-improve dito? Kung oo, tanggapin mo ito ng tahimik. Kahit internal thank you lang. At gamitin mo yun para maging mas magaling. Growth moment yan. Kahit hindi maganda ang packaging. Pero kung yung comment ay puro pang down,
walang laman o halatang gusto ka lang i-trigger, aba, hindi mo na problema yan. Scroll up, scroll down, scroll away. Hindi lahat ng ingay kailangan mong pakinggan. Tip number 4, hugot mo, gawin mong motivation. Kapag may nag-comment ng masakit, normal lang na ma-offend o mainis. Pero, imbes na kainin ka ng bad vibes, gawin mo siyang gasolina. Parang sa jeep. Minsan, kailangan mo talaga ng konting init para umandar ng mas malayo. Gamitin mo yung negative comments bilang reminder na may room ka pa to grow, to improve, at to level up. Hindi mo kailangan makipag-away o magpaka-petty. Mas classy kapag tahimik ka lang, pero consistent sa progress. Yung tipong hindi mo sila sinagot, pero napansin nilang umaangat ka na. Ikaw na. Ikaw na ang may pa-hashtag na #WatchMeGrow. Hindi para ipagyabang, kundi para ipaalala sa sarili mo na every criticism can be turned into fuel. Sabi nga ng mga successful na tao, the best clapback is improvement. Hindi mo kailangan ng drama. Ang kailangan mo lang ay growth. Steady, solid, at undeniable. And lastly, tip number 5, surround yourself with your core people. Sa dami ng ingay online at offline, madaling malunod sa opinions ng kung sino-sino. Kaya mahalaga na meron kang core people. Yung mga tunay na nakakakilala sa iyo, sumusuporta sa iyo, at nagsasabi ng totoo ng may malasakit, hindi para manakit. Sila yung mga taong pwede mong lapitan kapag may negative comment na tumama sa puso mo. Yung tipong sasabihin sa iyo, okay ka lang? Tara, kwento mo. At pagkatapos, tutulungan ka makita kung alin ang valid, alin ang basura, at alin ang hindi mo dapat bitbitin hanggang pagtulog. Kasi to be honest, hindi mo kailangan ng libu-libong fans para maging okay. Minsan, sapat na ang 2 o 3 tao. Taong totoo na naniniwala sa iyo. Sila ang magpapaalala kung sino ka, ano ang kaya mo, at bakit hindi dapat magpaapekto sa random negativity. Choose your circle wisely. Protect your peace intentionally. And let the right people help you stay grounded habang umaangat ka. At narito ang pa-bonus tip. Kung kaya mo, gawin mong punchline na lang ang negativity. Minsan, sapat na ang isang simpleng, "Uy, salamat sa comment. At least napansin mo ako," para ma-diffuse ang tension. Hindi para mangasar, kundi para ipakita na hindi ka basta-basta natitinag. Humor is your shield, your armor, your instant mood lifter. Hindi mo kailangan gawing pabigat ang bawat criticism. Minsan, mas magaan sa dibdib kapag tinatawanan mo na lang. Kasi, sa totoo lang, hindi lahat ng mga comment kailangan mong dalhin hanggang pagtulog. May mga bagay na mas masarap i-let go kaysa sa i-overthink. Kaya next time na may mang-bash sa'yo, magbigay ng unsolicited advice o mag-drop ng nega vibes, pause ka muna. Smile, breathe, at alalahanin, ang tunay na malakas ay hindi yung walang natatanggap na criticism, kundi yung marunong tumanggap, mag-filter, at mag-move on ng my grace. This is Rada G, reminding you, hindi lahat ng batong ibinabato sa iyo dapat pinapansin. Yung iba, pwede mong gawing stepping stone. Keep shining, keep growing, and let the haters watch you bloom.